Welcome pong muli sa Reyes at Ipen Farm. Ayan, so sa video po na ito, ililibot po namin kayo sa mini farm po namin. Ayan, so pag-uusapan po natin kung madali nga ba ang farming o mahirap, kung may kita nga ba o wala. Ayan, so tara at samahan niyo po ako. Isa po sa makikita ninyo sa Reyes at Ipen Farm ay yung mga alaga po namin na kambing. Ayan, so mga native po at upgraded po yung mga kambing namin, and hopefully soon lalo pa natin mapaganda yung mga lahi nila dahil kukuha po tayo ng buck or yung manador. So isa po sa i-consider natin is yung pagkain po nila, no? So mahirap po kung medyo maliit po yung pasturan ninyo or yung wala po kayong mapagkukuhanan po ng pagkain po nila. Ayan, so yan nga po yung mga dragon fruit natin, no? So ito po yung ilan sa mga dragon fruit pa natin. So medyo nasa labas sila, no? Ayan, ito po yung dalawa pa. At kung mapapansin po ninyo, yan mga dried po na mga leaves, mga kawayan po. Ayan, so nililinis po kasi natin itong farm. Kaya medyo nawala po kami sa social media, no? Dahil sa ilang araw po namin na nililinis po itong farm namin na pagpapastulan ng mga kambing po. So kailangan po kasi medyo malinis, maluwang po yung pagpapastulan para medyo yung mga damo po is gumanda. Kasi yung mga dating mga hindi na kinakain na mga damo dito, tinanggal po namin para mapapalitan po. Ayan, so kailangan din natin magtanim ng mga madre de agua, katuray, malunggay, ipil-ipil para po sa mga alaga po natin na kambing. So yan po, nilinis po namin ng ilang buwan din po, mga 2 buwan din po. So yan po kami nagsusunog. So yan, mga debris po ng mga nasunog namin, mga kawayan o yung mga unnecessary po ng mga damo, no? So dito po natin ipapastol yung ating mga alagang kambing. So may bako din po, no? So yan pa po, no? So hahatiin po namin sa medyo 3 quadrant po ito para sa isang araw dito sila, sa pangalawang araw sa kabila, and para hindi po paulit-ulit na nasa iisang lugar na sila kumakain. So ayan. So yan yung dragon fruit po natin, nasa gitna po, ano? Puro kawayanan. So yan, pati sa mga looban po, ano, nililinis po talaga namin para tubuan po ng mga panibagong mga fresh po na mga damo. Ayan. So kailangan po natin magtanim ng mga napier, Dayofera. So kailangan marami po tayong tanim. Ayan. So ang common lang sa atin dito sa amin sa province ay yung aludig kung tawagin, no? Dragon fruit natin nasa gitna. So ito nga po pala yung bahay po ng aming kambing. So i-consider nyo po rin po ang pabahay. So kailangan kung tag-ulan may bahay sila, kung tag-araw yan may liling po ba. So dati po itong kulungan ng baboy namin. Yan, so kinonvert na lang po namin na bahay po ng mga kambing. So ito po yan, mga inahin po tsaka yung mga anak-inang titira dito. Ayan, so medyo mamamasya po ninyo, naka-elevate po yan, no? Ayan. So sa likod po nito, yung bahay po ito, dito po nakatira man yung buck po namin or yung manador. So dyan po, yan nakatira yung lalaki po na kambing. Meron din po kaming gansa. So ayan po, ano? So dito po sa kulungan na ito ay may 4 po kami. So ito po yung mga gansa po namin na 4. So isang pares po yan, tapos may anak po silang 2. Ayan. Maganda pong mag-alaga ng gansa, no? So inuubos po nila yung mga damo sa paligid. Medyo mahirap nga lang magparami. Kaya pero pag dumami naman, sulit naman po. So yung dalawa, meron din po kaming 2 gansa, nasa may dragon fruit naman po, ano? So sila po yung ating mga taga-grass cutter, no? So kumakain po sila mga damo. Yan. So mapanatili na mababa po yung damo sa ating dragon fruit farm. Meron po silang separate po na bahay. So pwede pong ikulong dyan pag may mga bisita po. Para hindi po sila makalabas, no? Ayan. So, bagong gawa lang. Dito nga pala sa kulungan po namin na ito, hahatiin po namin yan. So, sa 4. So, sa ngayon po, magkasama kasi yung mga gansa at mga pato. So, may pagitan po na yero, no? Ayan, so hati-hatiin para at least ma-separate po sila, no? Although hindi naman sila nag-aaway. So ito po yung ilan sa mga pato po namin. Ayan. So
pararamihin po natin, no? Ayan, ito po yung mga Madre de Agua naman po, no? May mga mulberry trees din po. So, kailangan po natin magtanim para po makamenos po tayo sa pagkain. So, ito naman po yung mga breeders po namin. So, ano po yung barako, tsaka yung mga inahin po. So, mga 4 po na inahin yan. Dito po yung paitlogan po nila, ano? Ayan. So, kailangan po kasi nakatakip or nakatago po yung pangingitlogan nila. Ayan. By the way, ipa po yung beddings po namin. Ayan, so silipin po natin, no? So, sa ngayon, meron pong, actually, 5 po yan, no? Ay, 5 na dyan na itlog po ngayon. So, ito naman po yung mga mas maliliit po ng mga pato. Ayan. So, by age po, separate po kasi namin. So, yan po sila. So, palakihin po natin. Ayan. Meron din po kaming mga pabo at mga manok. So, yan po sila, no? Hindi pa po namin nakis mga kulungan po nila, pero very soon po. So, sa farming po, talagang continuous po na learning, continuous po yung improvement po, ano? So, ayan. So, yung pabo namin, naparami namin dati ng mga 30 plus po. At ito na po yung isa sa pinagmamalaki ng Reyes at Stephen Farm, ang aming dragon fruit. So, yun po, no? So, hinog po na bunga ng dragon fruit yun. So, yan. So, sa isang poste po ng dragon fruit, mapapansin po ninyo, napakarami pong mga buds. So, nagsisilabasan po sila, no? Ayan, mga iba't ibang sizes po, nagkakagdag na. Ayan, mga yan po, no? So, sa every poste po, ayan, may mga lumalabas na po ng mga flowers. So, dahil po sa epekto ng ulan, so sunod-sunod po yung ulan yung nung nakarang araw, kaya naglabasan po yung mga buds. So, kailangan po kasi ng dragon fruit talaga ang ulan para po maraming production. Ayan, so sa medyo malayuan, parang kukunti, ano? Pero yan, pag malapitan po, napakarami po actually ng mga bunga po. Sa isang sanga po, umabot po yung 3-4. Ayan, no? Ayan, so napakaraming mga bunga po or mga buds. Ayan, so tuloy-tuloy lamang po yan, no? Ayan. So, sa pag-dragon fruit po, kailangan pong malinis po palagi yung farm. Ayan, so kailangan walang mga fungus po, ano? Ayan, kailangan mag-spray. So, napakarami pong dapat aralin. So, kung may mga questions po kayo, message nyo lang po para pag-usapan po natin, no? Sa pagpapabunga, pagpapatalis ng bunga, pag-fertilizer, ayan po, no? Ayan, so marami pong bunga. Lalo po pag mag-organic farming po kayo, kumbaga yung fertilizers ko na gagamitin po ninyo ay yung pure organic po, guys, sa amin. Marami po talagang bunga, tapos malalaki po yung bunga. Ayan. So sa mga gusto pong matuto ng dragon fruit farming, mag-message lang po. Tapos po sa pagkakambing, yan, pagtulungan din po natin, no? Pagandahin yung mga lahi ng mga kambing po natin. Ayan, para sa mga pato, pabo, gansa. Iwas yung breeding na naman po yun. So, kailangan po natin lagi magpalit ng mga barako doon, no? So, yan. Ito po yung ating dragon fruit. Yan. Napakarami pong magsasabay-sabay. Kumbaga magkakabatch po sila. Yun, nakikita po ninyo ng mga sizes po na pareho. Yan po, no? So, magkakabatch po yung mga yan. Sa tansya po namin, aabot yan. Umabot sa 1,000 po, no? So, by the way, nasa 130 na yung poste po namin. Ayan, no? Ayan. Panatilihin lang po na mababa yung damo. Ayan, no? Sa isang sanga, 2, 3, 4. Ayan po. Yan. So, meron din po kaming napungus. So, kailangan pong putulin po yan, no? At po yun, tapos lalagyan, isprayan po lang natin ng insecticide po, tsaka may fungicide. So, yan po. Ayan. So, fertilizers po na is pure organic. So, mga kauman yun po yan. Meron po na is rice, hal, ganyan po. Ayan. Ayan po, no? Daming mga bunga. At bilang pamwakas po, itong ating mga dragon fruit cuttings. Ayan. So,
Isa ito sa pagkakakitaan po ninyo sa pag-dragon fruit, no? Maliban po sa bungak, pwede po tayo magbenta ng mga cuttings po ng dragon fruit. Ayan, so ilagay lang po sa mga ipa at mag-roots po yan. So didilig-ligan lang araw-araw. So dagdag income din. Ayan, no? So matrabaho ang farming pero may kita po sa farming. So yun lamang po. Salamat!